Good morning everyone. Pag-usapan po natin ang tungkol sa impeachment trial against the Vice President Sara Duterte. Alam nyo ba mga kaibigan na ngayon pa lang ay alam na natin kung ano ang magiging resulta ng impeachment trial na ito ni Vice President Sara Duterte. And even the presiding officer has already a decision on it. Okay? Meron na po siyang nakikitang desisyon at ito po ay nabanggit na niya bago pa lamang po mag-umpisa ang formal and actual na impeachment trial. Bakit po mga kaibigan? Doon sa kanyang paunang salita when he was appointed as a presiding officer, mayroon po siyang binanggit doon. No? Mayroon po siyang binanggit doon na hanggang sa ngayon ay hindi po kinu-question ng mga dilawan at mga pinklawan na mga senador. Wala pong tumutol doon sa kanyang sinabi. Wala rin pong nagreklamo bakit ganun yung kanyang naging desisyon. Ano po itong desisyon na ito ni Presiding Officer Chis Escudero? Maliwanag po nating nasaksihan, narinig ang bagay na ito. At ire-remind ko po sa inyo. Balikan niyo po yung araw kung saan ay ninominate po siya ni Senator Judge Ping Lacson na maging presiding officer. After that, ay sinabi na niya sa kanyang paunang salita. Okay? Itong desisyon na ito. Sabi niya, ayon sa konstitusyon, para daw ma-impeach ang isang impeachable official, kinakailangan pa rin ang 2/3 votes of all the members of the Senate. Ibig sabihin, mayroong 24 na senador at kailangan ng 2/3 or 16 out of 24 dapat sila po ay mag-agree na dapat ma-impeach itong si VP Sara Duterte. Kapag itong 16 senators na ito or senators ay nag-object at sinabing hindi pwedeng ma-impeach si VP Sara Duterte, wala po silang magagawa. At napakaganda po ng magiging desisyon na ito. Sapagkat kapag na-dismiss mo po ang impeachment, no? Kapag na-dismiss po ang impeachment at nagwagi si VP Sara Duterte, napatunayan na siya po ay acquitted sa mga reklamo. Hindi na po siya po pwedeng sampahan pa ng another impeachment trial sa House of Representatives. At kung sasampahan po siya uli, that is against the Constitution. Okay, dahil natapos po yung pinakang actual na impeachment nagkaroon po ng resulta, nagkaroon po ng desisyon. Acquittal ang desisyon. So bakit uulitin mong mag-file ng impeachment? No? Kung gagawin nila uli yan, kailangan na nilang magpaliwanag sa Korte Suprema. At ito po yung aking analysis. Isinulat ko po para matandaan ko. Kasi hanggang sa ngayon ay hindi po makatulog itong mga dilawan, itong mga pinklawan na ito. Dahil nasa isip pa rin po nila na kailangan 2/3 of all the members of the Senate. Diba? Alam nila mismo ang kailangang bumoto to impeach the Vice President Sara Duterte. Kaya pansin ninyo hanggang sa ngayon, lahat na lamang ng paraan ay ginagawa nila para mabawasan ang mga miyembro ng Senado. Para mabawasan ang mga senador. Okay? So eto, babasahin ko na lamang yung sinulat ko dito. Bago mag-umpisa ang impeachment trial, ginawan na po ng paraan para maalis si Senate President Alan Peter Cayetano
na para sa akin ay isang patas, isang objective, isang impartial senator na kapag siya po ang naging presiding officer sa impeachment trial, bukod sa pagiging abogado, ay alam nito yung kanyang mga gagawin. Alam niya yung mga bagay na kailangang siya ang magdesisyon bilang presiding officer. Alam niya lahat ng proseso legally. Hindi po yung bara-bara lamang. No, dahil abogado po siya at patas po itong si Alan Peter Cayetano. Bagamat hindi ito DDS o hindi ito supporter o kaalyado o kaanib ni BP Sara o ng mga Duterte. Hindi po. Very fair and objective po si Alan Peter Cayetano. So, bago nga po, no, si Alan Peter Cayetano, ipinipilit nila, no, na maalis si Alan Peter Cayetano. So, ipinilit si Senator Win Gatchalian. Okay? Noong naging Senate President, ang yabang-yabang 'di ba ni Win Gatchalian, paupo-upo siya doon sa podium, pasali-salita, tapos may mga orders na rin po siya. May mga alam niyo 'yun kung ano-ano mga sinasabi na niya, mga request kung ano-ano man. Nagmamagaling na nga ni. Tapos may mga sinasabi po siya kasi dalawa yung Senate President during that time di ba? Senate President pro tempore ba? Basta ganun, dalawa yung Senate President natin. So, nung mag-umpisa po yung impeachment trial, eto na ngayon, lumabas na yung katangahan ni Win Gatchalian, yung kabubuhan ni Win Gatchalian. Lahat na yata ng resolution, lahat na po ng resolution na sa tingin po nila magagamit during the impeachment trial ay inadapt na po niya. Kahit hindi po approve, kahit hindi pa po agreed yung 24 na senador o yung 2/3 ng mga senador, basta't na pag-usapan doon sa Senate Legislative Branch during their session, during the regular session, inadapt na nila. Akala po niya pwede na pong i-adapt lahat. Hindi niya alam yung mga yun ay pinag-uusapan pa lamang at hindi pa po vested by, kumbaga hindi pa napag-agrihan ng 2/3 votes, no, sa quorum, mga ganyan. Wala pa. Napag-agrihan pa lamang po ng mga miyembro nila. Pero hindi pa po member ng 2/3. 'Di ba? Kasi nga kakaunti nga po yung uma-attend, hindi po nare-reach yung sapat na bilang ng senador para magkaroon ng quorum. So nag-resolution sila ng kung ano-ano na hindi pa po approved and agreed by 2/3. Kasi nga, inuulit ko, wala nga doon, absent nga yung iba. So inadapt niya lahat. Di nakakahiya yun, nung unang salita niya doon sa malaking podium, sa malaking mesa. So, lahat inadapt niya. Okay? So, in the first place, nakikita natin dito, illegal nga yung pag-appoint sa kanya bilang Senate President bilang Senate President pro tempore. Illegal yun. Kasi nga, kakaunti nga po yung mga senador. O, di ba? Tapos magmayabang-yabang ka. Ginawan lang nila ng paraan yun para maging legal at para maging maayos at masabi nating in compliance na. Ano po yung ginawa nila para maging legal siya? Yan, tinakot si Bato de la Rosa, huhulihin. Talagang binantayan sa Senado. Ikinulong si Marcoleta, no? Si Jinggoy Estrada. Tinakot si Chis Escudero, si Joel Villanueva. At ngayon yung si Peter Cayetano, si Pia Cayetano, si sino pa? Loren Legarda. Lahat po ng mga partial, no, lahat po ng mga objective or impartial na mga Senate President, Senator Judges, lahat po ng mga objective na mga Senator Judges ay kakasuhan na ng kung ano-ano. Buti nga, no, yung sa katunayan mga kaibigan, yung pag-appoint kay Senate presiding officer Chis Escudero, questionable yun. Questionable po yun. Pero tinanggap ni Chis Escudero. Bakit po tinanggap ni Chis Escudero yung posisyon na yun? Kasi po hindi naman po siya yung nag-volunteer. Siya po ay ni-nominate ni Senator Judge Ping Lacson.
So, in fairness, no, buti na lang po talaga ay tinanggap ni Chis Escudero yung hamon sa kanya na maging presiding officer. Kung hindi, ay talaga sasadsad sa kahihiyan si Win Gatchalian. Kasi unang araw pa lamang po, lahat na ng resolution, inadapt niya na. Nakakatawa yung araw na yun, guys. Balikan nyo, promise. Lahat na po ng resolution, inadapt na niya. Kaya nga tumagal sila, di ba? Kasi nga, kumukontra sina Senator Alan Peter Cayetano, pati si Senator Marcoleta. Talagang talagang kinu-question siya. Kasi nga po, lahat na ng resolution, inadapt na niya. Kulang na lang kahit hindi na po related sa impeachment, i-adapt na niya. So ngayon po kasi mga kaibigan ay patuloy po na sumasadsad ang prosecution at hindi na po nila kayang patunayan ang lahat ng mga nakasaad doon sa articles of impeachment, doon sa kanilang alegasyon against the Vice President Sara Duterte. Buo pa rin po yung kanilang pag-iingay at talaga naman ginagawa nila ng paraan na mabaliwala yung 2/3 na votes to impeach the Vice President Sara Duterte. Dahil kahit na mag-uusap-usap po sila, kahit na matapos po ang 90 days na impeachment trial, kung ang position po ng presiding officer ay 2/3 votes of all the members of the Senate, useless po. No, useless po yung impeachment dahil acquittal po ito. Acquittal po ang magiging resulta ng impeachment. Kaya nga itong mga dilawan at mga pinklawan ng mga senador at maging mga congressmen and syempre yung mga miyembro ng prosecutors, kasama po dyan yung Committee on Justice sa pamumuno po ni Jinky Beatrix Luistro, talaga namang gusto po nilang mabawasan talaga yung nakasaad doon sa rules na kailangang 2/3 votes of all the members ay maging 6 na lang, maging 5 na lang, ganyan. Hindi po pwede. Ano kaya ang dahilan? Ito po yung mga nakikita kong dahilan. Una, kaya gusto nilang babaan yung threshold to impeach the Vice President Sara Duterte. Instead of 16, 12 or 10, ganyan. Pwede na raw ma-impeach si VP Sara Duterte. First is that yung prosecutors are not certain of their evidences. There is no concrete and strong evidence against the Vice President Sara Duterte. Kahit na po ang kahuli-hulihang ebidensya po nila ngayon, so far, ay si Special Disbursement Officer ng Office of the Vice President, Gina Acosta. Sinasabi po dito na wala pong winaldas si VP Sara Duterte. Kahit na ginawa na po nilang hostile witness itong si Gina Acosta, ay talaga namang umaayon pa rin po, no, sa batas yung mga naging proseso sa paggamit ng confidential fund ni VP Sara Duterte. So hindi po nila kayang paikutin, no, at hindi nila kayang gawin na magsalita against the Vice President itong si Gina Acosta, sapagkat pinakinggan ko no, strong po yung statement ni Gina Acosta na she was just following what is written in the Joint Circular 2015-01. Talaga pong nakabase po doon si Gina Acosta, at kahit na balik-baligtarin pa po ni Attorney Amando Ligutan yung kanyang mga tanong, kahit pinayagan na po siya na gumamit po ng mga leading questions, ay hindi po niya napaikot itong si Gina Acosta. Talaga pong firm and strong yung mga statements and answer ni Gina Acosta. So dito po makikita natin that as you follow the proceedings, nothing interested and new to their statements. More of their narratives are fabricated and false accusation, and not merely an impeachable offense. Hindi po impeachable offense yung mga nilagay nila doon. Number 2, the prosecutors lost its credibility
because they are also under scrutiny of their involvement in flood control scandals. Hindi lamang po yan, kahit po yung abogado ng prosecutor, ayan si Amando Ligutan, ay pinapareview po ni Chis Escudero yung kanyang mga social media post. And number 3, mga kaibigan, prosecutor have vested interest because some of them are part of the CPP-NPA in which they can freely influence. So, ibig sabihin mga kaibigan, yung mga miyembro po ng prosecution ay mga miyembro po ng CPP-NPA. Kaya po nila gustong ipa-impeach si VP Sara Duterte dahil po ginamit ni VP Sara Duterte yung confidential fund and intelligence fund nito para po matigil na po itong ginagawang pagre-recruit ng mga CPP-NPA na ito sa mga kabataan, sa mga guro na sumanib sa mga NPA. Ginamit po ni VP Sara yung kanyang confidential fund para matigil yung recruitment sa mga bata na magrebelde laban sa bansa o sa gobyerno. Lalong-lalo na po yung mga miyembro ng Anak Bayan. Miyembro po ni na Attorney Renico, Congresswoman Renico, Congressman Percival Sendanya, yan po yung mga Franz Castro. Yan po yung grupo na yan ng mga kongresista ang nilabanan ni VP Sara Duterte nang siya po ay maging opisyal ng NTF-ELCAC, no? Nang siya po ay maging opisyal ng LTF-ELCAC at syempre nang maging DepEd Secretary po siya, kasi ang nire-recruit po nitong mga NPA na ito ni na Franz Castro, ni na Renico, saka yung isa yung lalaki, nalimutan ko yung lalaki So yun po, natigil po yung kanilang operasyon, no? Natigil po, na-freeze po, hindi na po nadagdagan yung mga NPA sa Pilipinas dahil po kay VP Sara Duterte. Ginamit niya yung confidential fund for that purpose. 'Di ba? So ngayon, para ipilit yung kanilang gusto na ma-impeach si VP Sara Duterte, ay gusto nilang babaan yung threshold to impeach the Vice President. Ano yung threshold? 2/3 of all the members of the Senate. Maliwanag po doon, wala pong nakalagay doon na paano kapag hinuhuli, kapag nakakulong, kapag may kaso. Tandaan po natin, senador pa rin po si Marcoleta, si Jinggoy Estrada, si Bato de la Rosa. Why? Hindi pa po sila convicted. Hindi pa po napapatunayan na sila po ay mayroong kasalanan. At kung mapatunayan man na sila po ay mayroong kaso at mapatunayan na sabihin na natin plunderer or guilty itong sina Marcoleta, si Jinggoy Estrada, hindi po sinasabi dito. Ang sinasabi po dito, 2/3 of all the members of the Senate, they are still senators. Senador pa rin po sila. Hindi po malinaw yung nakalagay doon sa Constitution na hindi na sila kasama doon sa 2/3 kung sila ay may kaso, kung sila ay convicted. Wala po. Yan pong mga bagay na yan ay iko-contest pa. No, iko-contest pa muna sa Korte Suprema. Okay? So yan po yung magiging desisyon na nakikita ko dito, no? Acquittal.